Ang puwet ng hipag ko, sadyang mas malaki ng 3 beses kaysa sa iba. Dahil ang hipag ko ay isinilang na may sacred red body. Kaya naman, binibigyan ko ng espesyal na atensyon ang hipag ko. Noong 18 taong gulang ako, may napulot na jade pendant ang hipag ko. Hindi sinasadyang nahiwa nito ang kamay ko. Pamatak dito ang dugo. Ang jade pendant na iyon ay naging portable space ko pala. Kaya naman kapag wala akong magawa, ninanakaw ko ang pera ng kuya ko at itinatago sa loob. Bago pa ako magdalawampu, mayroon na akong halos 300,000 ipon. Kaya nagpasya na akong magtapat at hindi na magpanggap. Pero sinong mag-aakala, pagdating ko pa lang sa pinto ng bahay namin. Naabutan ko ang kuya ko na kasama ang kerida niya, pinipilit ang hipag ko na umalis nang walang anumang makukuha. Hindi na mapigilan sa galit ang hipag ko. Handa na siyang makipagpatayan sa kuya ko. Magsasalita na sana siya, nang sumugod ako papasok at tinakpan ko agad ang bibig niya. Ate, ano ka ba naman? Para lang sa kakarampot na pera ni kuya. Hindi sulit para pag-awayan niyo pa yan. Nang makita niyang ako ang tumakip sa bibig niya, biglang bumuhos ang luha ng hipag ko. Komplikado ang tingin niya sa akin. Galit at pighati, pero higit sa lahat, pakiramdam niya'y inaapi siya ng buong pamilya namin. Sa puso ko, sumisigaw ako na mali ang akala niya. Hindi naman sa kinakampihan ko ang kuya ko, kundi dahil para sa akin, wala lang yang pera niya. Mayroon nga siyang maliit na kumpanya, pero 500,000 lang ang tubo nito kada taon. Ganyang halaga lang. Hindi ba sa isang swertihan mo lang, ate, ay kaya mo na yang kitain sa loob lang ng isang araw? Ate, huwag kang mag-alala. Hindi niya alam kung anong yaman ang pinapakawalan niya. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa'yo. Pagkasabi ko niyan, biglang tumahimik ang lahat sa sala. Yung kapatid kong magaling, kanina lang ay nakapamaywang pa na parang tandang nananalo sa laban. Ngayon, mas malaki pa sa Baitanga ang dilat ng mga mata niya. Lin Wan. Gago ka ba? Alam mo ba kung anong katarantaduhan ang pinagsasabi mo? Yung babaeng katabi niya, gulat na nakatingin sa akin ngayon. Hindi ko sila pinansin. Nakatakip pa rin ang kamay ko sa bibig ni ate. Habang ang isa ko namang kamay ay hinihila siya sa likuran ko. Sa tangkad kong 1.80 metro, pagtayo ko, naitago ko siya ng buo sa likod ko. Nanginginig pa rin ang katawan ni ate. At tumutulo ang mga luha niya sa likod ng palad ko. Parang pinapaso ang puso ko sa kirot. Binitawan ko ang pagkakatakip sa bibig niya. At hinawakan ko ang malamig niyang braso. Lumapit ako sa tainga niya. At bamulong sa boses na kamilang dalawa ang makakarinig. Ate, magtiwala ka sa akin. Huwag mo na siyang patulan. Hindi siya karapat-dapat, yang kakarampot niyang yaman. Hindi man lang siya karapat-dapat magbitbit ng sapatos mo. Pagkasabi ko noon, humarap ako, at tiningnan si Linhaw. Kuya, hindi ako ang baliw. Ikaw ang baliw. Lumapit ako sa lamesa. Sinulyapan ko ang divorce agreement na nakapatong doon. Malinaw na nakasulat, na kusang loob na aalis si Su Qingyan nang walang dala. Lahat ng ari-arian nilang mag-asawa ay mapupunta kay Linhaw. Napangisi ako, kinuha ko yon, at sa harap nilang dalawa, isang malakas na punit, pinagpira-piraso ko, agad na nagwala si Linhaw. Sumugod siya para agawin iyon. Pero umatras ako para umiwas. Kaya wala siyang naabutan, muntik pa siyang mapasubsob sa sahig. Ipinagpag ko ang mga piraso ng papel sa aking kamay. Para lang sa walang kwentang kasunduan na to. Ang kapal din naman ng mukha mong sabihin yan. Linhaw, subukan mong tanungin yang konsensya mo. Paano mo nga ba naitayo yang kumpanya mo? Namula ang mukha ni Linhaw. Pasiga siyang sumagot habang naninigas ang leeg. Sarili kong sikap to. Anong kinalaman mo rito? At anong kinalaman niya, ni Su Qingyan? Ilang taon na siyang palamunin ko lang sa bahay. Ni isang kasing, wala siyang kinita. Kaya anong masama kung palayasin ko siyang walang-wala? Natawa na lang ako. Nag-cross ako ng braso at sumandal sa pader. 5 taon na ang nakalipas. Noong tinanggap mo yung 2 milyong pisong startup fund mula kay ate para makapagsimula ka ng kumpanya. Hindi naman yan ang sinabi mo. Ang sabi mo sa akin noon, hindi mo sasaktan ng ate ko habang buhay ka. Oh, ano? Ngayong kumita ka lang ng kaunti, lumaki na agad yung ulo mo. Nakalimutan mo na yata kung sino ka. Pagkasabi ko noon, agad na namutla ang mukha ni Linhaw. Ang akala niya kasi, yung 2 milyon noon, ay dot mula sa pamilya ni Su Qingyan. Hindi niya malalaman, na yung perang yun, ay nakuha ni Su Qingyan noong mga panahong bagong kasal pa lang sila. May napulot siyang isang maalikabok na Florang blue and white sa tabi ng basurahan sa subdivision. Agad niya itong naibenta ng 2,200,000 piso. At basta na lang siyang kumuha ng 2 milyon para ibigay sa kanya bilang panimulang pondo. Ang pangyayaring yun, ay nagkataon lang na nakita ko. Kakapasok ko lang sa high school noon. Pauwi ako galing eskwela, at saktong nakita ko si ate na may bitbit na parang lumang klorera paakay ng kotse.
Sumama siya sa isang matandang lalaking nakasalamin papunta sa isang antique shop. Palihim akong sumunod sa likod nila. At doon ko nalaman ang hindi kapani-pani walang swerte ng ate ko. Simula noong araw na yun, alam ko na itong hipag ko ay hindi isang ordinaryong tao, model. Paano mo nalaman? Nanginginig na ang boses ni Lin Hao. Puno ng pagkagulat ang tingin niya kay Su Qingyan. Natigilan din si Su Qingyan. Tumingala siya sa akin. Puno ng pagtataka ang mga mata. Kailanman ay hindi niya ito sinabi kahit kanino. Sinabi lang niyang galing sa pamilya niya ang pera. Hindi ko pinansin ang pagkagulat nilang dalawa. Bumaling ako sa nakaupo sa sofa. Kay Zhang Mani na namumutla ang mukha. At ikaw, Zhang Mani, di ba? Ang receptionist sa kumpanya ng bayaw ko. 4,500 ang sahod kada buwan. Pero araw-araw, pekeng Chanel ang daladala. Akala mo porket naakit mo tong bayaw ko. Anggat ka na sa buhay at magiging donya. Biglang tumayo si Zhang Mani. At sumigaw ng peteng. Anong pinagsasasabi mong bata ka? Totoong nagmamahalan kami ni Lin Hao. Totoong nagmamahalan. Natawa ako. Kung totoong nagmamahalan kayo, hahayaan ka ba niyang pumunta rito para paalisin ang asawa niya nang walang dala ni isang kasing? Kung totoong nagmamahalan kayo, bakit hindi ka man lang niya mabilhan ng bag na nagkakahalaga ng 10,000? Ay, oo nga pala. Yang bag na dala mo. Peke yan. 300 lang sa Shopee, free shipping pa. Yung kasama ko sa dorm, binilhan niya ang girlfriend niya ng ganyang-ganyan. Sapol na sapol si Zhang Mani sa sinabi ko. Namula agad ang mukha niya. Itinaas niya ang kamay para sampailan ako. Pero handa na ako. Umiwas ako paatras. Kasabay nito, sa isang isip ko lang. Ang designer bag na nasa sofa sa likuran niya, ay agad kong kinuha at inilagay sa aking personal space. Dahil sa buwelo, napasugod siya ng ilang hakbang. Muntik nang matamba sa sahig. Nang maibalik niya ang kanyang balanse, lumingon siya para kunin ang bag niya. Pero nang kapain niya, wala nang laman ang sofa. Biglang nataranta si Zhang Mani. Yumuko siya at kung saan-saan naghalungkat sa sofa. Nasaan na yung bag na kalalagay ko lang dito? Natuliro rin si Lin Hao. Tumulong siyang maghanap, para silang mga manok na walang ulo na naghahanap doon. Sa gilid, pinipigilan ko ang tawa ko hanggang sa sumakit ang tiyan ko. Ang personal space ko, maliban sa akin, walang sino mang makakakita o makakasalat nito. Hindi lang isang bag, kahit pa ilagay ko ang buong bahay na ito sa loob. Sobrang-sobra pa ang espasyo. Matagal ko nang nasubukan. Sa isang isip ko lang, anumang bagay sa loob ng 10 metro. Kaya kong kunin kung gugustuhin ko. At kaya kong ilabas kung kailan ko gusto. Sa loob ng 2 taon, sa pagnanakaw ko ng pera ni kuya. Dito lang ako umaasa. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya natutuklasan. Anong hinahanap nyo? Dahan-dahan akong nagsalita. Hinahanap nyo ba yung bag na naglalaman ng ID mo? At ng mga chat records mo sa ibang lalaki? Biglang nanigas si Zhang Mani. Mabilis siyang tumingala sa akin. Puno ng takot ang mga mata niya. Paano mo nalaman? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Nakakrus ang mga braso ko. Nawala ang ngiti sa mukha ko. Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Kunin mo ang mga gamit mo. At lumayas ka sa bahay na to. At huwag ka nang magpapakita pa sa kuya at hipag ko. Pangalawa, yung mga record ng pakikipaglandian mo sa ibang lalaki. IP print ko. At ididikit ko sa baba ng building ng kumpanya nyo. Para makita ng lahat ng tao sa kumpanya nyo. Na ikaw, ang kabit na gustong umangat sa buhay. Ay kung anong klaseng basura pala kapag nakatalikod. Noong kinuha ko ang bag niya kanina, isinabay ko na ring itinago ang phone niya. Ang password pala, birthday niya. Agad kong nakita ang malalandi niyang chat sa iba't ibang lalaki. Puro tungkol sa pangingisda ng mayayamang lalaki. Isa lang si Lin Hao sa mga pinakamataba niyang target. Agad na namutla ang mukha ni Zhang Mani. Alam niya, kapag kumalat ang bagay na ito, hindi lang siya mabibigong maging asawa ng mayaman. Mawawalan pa siya ng trabaho. At pagtatawanan pa siya ng lahat sa circle niya. Aalis na ako ngayon din. Pabulong niyang sabi habang nagngingit-ngit. Halos lumabas lang sa pagitan ng mga ngipin niya ang mga salitang yun. Sa isang isip ko lang, biglang lumitaw ang bag niya sa coffee table. Nang makita ni Zhang Mani ang bag, nanlaki ang mga mata niya. Sumugod siya at hinablat ito. Hindi man lang siya naglakas loob na tumingin kay Lin Hao. Parang basang sisiw siyang tumakbo papunta sa pinto. Pinanood ni Lin Hao ang likod niya habang tumatakbo siya papalabas. Nakatayo lang siya doon. Nanginginig ang buong katawan sa galit. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Girlfriend ko yun. Tinakat mo siya kaya umalis. Pinunit mo pa ang divorce agreement. Ano ba talaga ang masama mong balak? Kung ano ang masama kong balak, ang balak ko ay pigilan ka sa pagpapahamak mo sa sarili mo. Lin Hao, sinasabi ko sa'yo, itong nangyari ngayon. Kung hindi ko pinigilan, kapag hiniwalayan ka talaga ni ate,
Magsisisi ka habang buhay. Ako, magsisisi. Gusto ko nang ang hiwalayan siya. Sigaw ni Linhao habang namumula ang mga mata. Nitong mga nakaraang taon dito sa bahay. Maliban sa gawaing bahay. Wala na siyang ibang ginawa. Lahat ng pera sa pamilyang to, ako ang kumita. Isa lang siyang palamunin. Pagkasabi niya noon, si Su Qingyan na nasa likuran ko, ay biglang nanginig. Muling bumagsak ang mga luha niya. Agad na nag-init ang ulo ko. Itinaas ko ang kamay ko at sinampal si Linhao. Pak! Isang malutong at malakas na sampal.